Good morning! Today is December 14, 2024 at papunta naman tayo ngayon ng Novaleta, Cavite. Bali, old client ko po uli sila ate and kuya at mag-i-install nga po kami ng canopy doon sa rooftop nila. And bukod po doon, dala na namin yung kanilang lamesa. Kaya no choice, kasama namin si Itay para kahit papaano ay makatulong sa pagbubuhat. Kung matagal na nga po kayo nanonood sa akin, yun yung pong lamesa na ginawa naming lagoon. Na kung saan last December 2023 ay dinala po namin yung sa kanila kahit hindi pa tapos para may magamit sila. And finally, ngayon, tapos na. At medyo umiinit nga yung ulo ko dito dahil nakailang balik kami talaga chillers bago kami tuluyang bumiyahe. Ang dami po kasi nakalimutan. Anyway, andito na kami ngayon sa destination. Ayan yung bahay nila Kuya Rolly and ate. At 9:31 na nga ng umaga niya, kaya pinag-almusal muna kami ni Ate Raquel. Bali sa Ate Raquel po ang naghahandle ng may-ari ng bahay. Sobrang nag-enjoy talaga ang lahat doon sa pagkakaluto ni ate. Bukod sa crunchy na yung mga gulay, saktong-sakto lang talaga yung pagkakatimpla. Iniiwasan ko po talaga kasi ngayon yung maaalat na pagkain. Nahilig po kasi ako sa chichiria. At hindi nga nakatiis yung ibang mga boys dyan, inulam talaga nila sa kanin. At unang patikim pa nga lang dyan ni Ate Raquel ng mga luto niya. Ang plano ko nga po sana, kami na lang magluluto or ako na lang magluluto. Pero katulad nga na nakikita nyo, ayan, nag-prepare pa talaga si ate ng taong magluluto para sa amin. Salamat po talaga. At malaking bagay po sa akin yung chillers dahil magagawa ko talaga iba kong trabaho sa room. Kaya kung napapansin nyo na kapag kami mga deliver kami tapos naya-upload ko agad yung ganap, po yan sa mga nakakatulong sa akin yung kapag hindi na ako mauobliga magluto. Alam nyo naman chillers, time is gold talaga ako. Ayoko talaga may nasasayang na oras. Kaya karamihan sa mga Chinese mayayaman kasi nga, time is gold sila. Napaka-hard worker talaga nila para din sila mga Indiano. Kung tutuusin talaga, kukunti lang po sila, 6 lang silang magbubuhat mamaya ng lamesa. Pero nilaban na nila kasi no choice kami dahil marami po talagang ginagawa sa bahay. Hindi po pwedeng lahat sila kasama. At ito nga po yung mga gagamitin namin sa rooftop nila. Mga tubular po yan. At medyo kinakabahan nga ako sa part na to kasi dyan nila idadaan niya sa may terrace. May nakikita ako mga live wire. Pero dahil marunong naman po sa kuryente yung mga boys ay alam naman nila yung gagawin nila at may dala nga po kami dyan na tubig dahil malakas po talaga sa tubig yung mga boys lalo na kapag medyo may kabigatan yung trabaho nila. Nakakatuwa lang talaga din pagmasdan na kahit kukunti sila ay napakabilis talaga ang trabaho dahil tulong-tulong at lahat kumikilos kesa na may napakarami ninyo pero yung karamihan naman ng iba nakaupo lang at nagpapalusot sa trabaho. Kaya sa totoo lang chillers kung may mag-a-apply sa amin at lalo't mga kabataan ay naku hindi po pwede sa mga yan. Asisita ka talaga nila. Nagtatawanan at nag-aasaran pa nga sila ng mga oras na yan kasi iba na rin daw talaga ang galaw ng mga nag-iedad na. Buti na nga lang po at hindi maulan pero makulimlim. Kumain naman. Lalaro lang. Kainin pa. At pagkatapos nga nila iakit yung mga tubular, ito naman ang susunod nila. Bali acrylic po yan na pinakamakunat. Makunat na makunat. Yun talaga yung pinili namin dahil yun po yung talaga mas quality. May kamahalan lang talaga at sobrang bigat. Kala mo lang parang plywood, diba? Pero mabigat po yan. At sigurado talaga yung mga galaw nila kasi kaunting pagkakamali mo lang ay pwede siyang mabiyak. May mga mamurahin din naman po mga ganyan at sinubukan na po namin sa rooftop namin. Kaya lang, dahil marami po akong aso, wala, mabilis lang ding nasira kaya hindi na ako ulit ng ganung klase. Pero pwede pa rin naman po yun, depende lang kung saan nyo gagamitin. At napakalaki po ng difference ng price. Mga design din po niya, so pwede po kayong mamili. I-research nyo lang po. At vlog lang ako ng vlog niya, yung pala hindi ako nag-aalam. Diyos ko, wala palang harang doon sa may taas nila Happy. At yung pinakalikod nila ay maliit na pader lang pala yung kaya kinabahan ako kasi baka mamaya bumangga doon yung binubuhat nila tapos ma-outbalance sila. Pero doble ingat naman po sila. Sa tanda nilang yan, di nila alam kung paano mag-ingat. Pero ang Itay hindi talaga po pwede sa ganyan kasi talagang noong pa man kahit nung bata pa siya ay mahina talaga siya sa mga matataas na lugar. At ang tawag nga po namin nung sa Bicol ay mahangugin.
Ewan ko kung ganun din kayo kapag ako kasi nakakaakit sa mataas at hindi ko kinakaya. Alam niyo po ba yung parang kinikiliti yung paa nyo? Nangangatog yung mga tuhod. At ito nga yung mga iba pa nilang gagamitin sa taas. Ayan, meron kami dalang speaker kasi nagpapatugtog po talaga sila kapag gumagawa para kahit pa paano ay mabawasan yung kanilang pagod. At dito na tayo sa isa sa pinakamahirap na ipapasok nila sa loob ng bahay. O, kalso mo yung kahoy. Meron kahoy dyan, di ba? Pwede kalso. Tingin mo. Hirap si Paul ha, dapat doon ka sa loob siguro. Lalagyan yung mga. Ipapatong muna natin sa upside ng ano. Sa nakadungo. Bulong yung mukha. Ano pa daw? Baba to? Hindi, baba. Kasi ilalim ko patong yung lamesa. Hanggang mo na ako. Papunta dito ha. Gitna. Ilalapat natin ang kanto. Dapat ang kanto. Dandahan. Hindi. Okay. Higit na ninyo. Wala sa gitna. Gitna. Yan, okay. Abante. Wala na ihapak. Dito kabila ka dito. Lagyan mo ng pundo sa pinakakanto yun. Kunin mo. Para doon natin papatong muna. Ako na. Wala na kalong ka lang. Sabi sa pila, buwas sa gilid. Yeah. Sabi sa ban. Hindi, patong muna. Bitin ninyo na paan ninyo. Oh. Uy, sorry kayo gawin. Wala na natin ipapatong ko na. Isa, dalawa, tatlo! Ops, mala. Kulang sangat. Mali. Hindi, kahawakan ko. Ayan. Inaabot yung dulo ng pantis mo eh. Gratis lang. Paul, kaya pa itulak yung plywood dito? Kaya? Abando mo na rito. Rekta na natin dyan. Ito ano? Usugard. Hindi na. Iwanan niya natin. Hindi mo na yun. Hirapan natin yan eh. Ha? Hindi, kung gawin natin, tulak na lang natin papunta rin. Pasok. Patong na Ay, natin. sa ano pala yun? Yung sa isang ano yung kliyente. Ano na nga? 1, 2, 3. Patong na dyan sa plywood. Oh, patong na. Ano eh? Hindi pa gano'n. Nakapatong yung dul. Angat lang ang paghila kasi magagasgas to oh. Diyan na lang. Hindi, angat kami rito. Angat kami rito. Oo. Tulak na natin papunta na. 1, 2, Hindi, malagkit yata. Sige, wala. Oh, check. Hindi yung pum eh. Okay, oh. 1, 2, 3, tulak. Out, alis ka muna ito. Hindi ka. Okay. Tulak mo na. Pasok muna natin. Huwag yun na yung masyadong angat. Tulak na lang. Tulak pa hanggang sa makapasok. Ano? Gara. May Yung plastic ano yung ayaw may madulas. yung bakal sa patungan. Ayaw, yan na. Hindi. Namin ha? Paul, 1, 2, 3. Next, banda ko sa tama. Nanginay naman kikos. Lamang dyan yung malalaki ang paa, di ba sa madudulas? Okay. Wala. Malas na natin muna. Okay. Hindi ko na pa tinatanggal yung chinilas ko. Pasensya na ka lang. Nagkasibutan na eh. And finally, lalong gumanda, lalong kumitnis, at lalong pumorma. At halos 1 taon din po bago namin sa kanila na ibalik itong lamesa nila. December din po kasi yun nung unang dinala namin ito dito. Lagoon dining set po yung tawag namin dito. At marami pa po akong ilalabas na mga iba pong design na mas babagay po sa mga bahay-bahay ninyo. Hindi po kasi lahat bagay yung ganitong design sa bahay. Bali, epoxy resin nga po pala yung ginagamit namin sa mga lamesa na ginagawa namin ngayon. Lalo na kapag may mga design na ganito. Excited na nga ako doon sa bato ang ilalagay namin sa pinakaang gitna. The year 2025, makikita nyo po yung mga gawa namin na ganyan. Dahil magtatanghalian na, ito naman yung piniprepare ni Ate Raquel.
ginataang kalabasa na may sitaw, tapos meron daw yung alimango. Nakakatuwa nga naman kasi healthy food ulit. At pag-akit ko nga dito sa guest room nila, ay may napansin po ako dito sa blinds. Kapag kumulubot po ng ganyan, hatakin nyo lang po lahat pababa at saka nyo po pantayin ang magkabilang gilid. At saka nyo liangat. Huwag nyo pong pipilitin na hilhatakin kasi masusira po. At marami na po ako mga vlog na ganyan na dinemo ko po kung ano po ang gagawin. Kasi akala po ng iba, lalo na mga kasambahay, ay sira na. Binuksan ko muna yung mga bintana para po makasingaw-singaw yung kwarto. At sabi nga po ng may-ari ng bahay, feel at home, buksan ko daw yung aircon. Pero hindi ko muna binuksan kasi hindi naman kailangan dahil mahangin po ng mga oras na yan. At pagtanaw ko nga sa labas ay bigla akong naisip na pwede pala ako mag-practice ng pagdadrive dito. Kaya pumunta talaga ako agad sa terrace nila at tinanaw ko talaga yung paligid. Kaya naman excited ako mamaya. Tatapusin ko muna nga lahat ng trabaho ko at magpa-practice talaga ako. Siguro mga hapon na lang. Walang katao-tao chillers kahit nga mga aso't pusang gala. Wala. At isa-separate vlog ko na nga lang yan. At sinilip ko muna nga dito sa second floor. Ito nga pala yung mga na-mine at in-order sa akin nila Kuya Rolly. Actually, ang miners ko talaga dyan si ate. So, ito naman yung pwesto ng mga boys mamayang gabi kapag matutulog na sila. At yung mga threefold na yun, kami rin po ang nag-deliver niyan. Maire-recommend ko rin po yan sa mga naka-line up at mga umorder sa amin na maganda po siyang gamitin para sa mga bisita, yung threefold. Akyat tayo ngayon dito sa rooftop at ito nga po yung project na gagawin natin. Silipin natin. Halos 1 taon pa nga lang to chillers pero sobrang bulok na pati yung pinto na nilagay nila. Kaya nga sumakit talaga ang ulo na mag-asawa dito. Paano ba naman kasi? Kahoy yung ginamit kaya ayan, nabulok agad. At ang dami po talagang naging problema dito sa bahay na to. At hindi lang po itong bahay na to chillers. Lahat po halos ang binavlog kong bahay ay lahat po nagkaroon ng problema. Magkakaiba nga lang talaga ng mga issue. Lalo na dito sa rooftop, halos dito po nagmumula ang problema kasi yung tubig ulan tumatagas po hanggang sa baba ng bahay nila. Shout out po kay Ate Nene na isa rin po siya sa mga sumakit ang ulo sa ganitong issue. Ay imbis magpahinga, magbakasyon ng maayos, na ma-enjoy yung bahay na pinaghirapan, wala. Sumasakit po talaga mga ulo ng mga clients ko. At hindi nga rin nalagyan ng outlet dito sa rooftop na dapat po mayroon. Kaya ang ginawa na lang nila, kumuha na lang po sila ng kuryente dun sa guest room. Buti na nga lang at magkompletong-kompleto po kami ng mga gamit, mga extension wire. Lahat po ng rooftop, importante po ang may outlet. At itong pinto, sayang talaga chillers. Tingnan nyo naman, bulok na yung ilalim. Dahil nga po, nababasa ng ulan. Kaya sinabihan namin ang mag-asawa na papalitan na lang po ng ganitong klaseng pinto, yung aluminum. Ayan buti na nga lang po at sumunod sila. Pagkatapos ay bumaba muna ako at inilabas ko muna yung mga ilan naming gamit dahil mga 2 araw din po kami dito. At matatawa kayo sa akin kasi dinala ko talaga yung panlinis ko ng kuko. Ang sakit na po kasi ng ingrown ko, kaya lang wala po akong time pumunta ng parlor. And bukod doon, halos lahat na po nasubukan ko na kahit sa SM pero hindi ako satisfied sa mga paglinis nila sa kuko. Malalim po kasi yung ingrown. Tingnan nyo naman yung paa ko, humihingi na talaga ng hustisya. Pero hindi ko kaagad nagawa, tinawag ulit ako sa taas kasi sisimulan nilang tanggalin yung mga kahoy. At sobrang init niyang chillers, para kang sinasapak. Ang galing para sila mga Superman. Ikaw ba naman kasi ang pakainin ng masusustansyang pagkain? Hindi ka lalakas? Pero take note, may mga taong ang lakas kumain pero yung trabaho, kulang na kulang. Mas marami yung kain kaysa sa trabaho. O diba, ang lakas ko magparinig. Pero hindi ka naman tatamaan kung hindi ka naman ganun, diba? At kung tamaan ka, sapul ka. Pero sa mga tao naman namin, wala naman halos ganun. Kasi kung may ganun, sila din ang mag-aasaran. At eto na nga, lumabas na ang katotohanan. Tingnan nyo, para ng fountain dito. May Papagsanghan Falls talaga. Tingnan nyo naman, grabe yung tubig na lumalabas. Kaya talagang mabubulok yung kahoy. At yung ginamit po nilang acrylic dito ay ordinary lang. Napakababait po niya ng mag-asawa na yan kahit yung family nila. Pero bakit ganyan naman yung ginawa ninyo? Hindi naman talaga may iwasan na magkaroon ng sablay o problema. Pero wag naman sana ninyong talikuran. Harapin nyo, balikan nyo. Yun lang naman yung susi Kaya lang yung iba wala na, bisi-bisihan na. Hindi ka na talaga papansinin sis. At dahil nga sobrang init dito, para-paraan na lang ako. Tagu-tago muna sa mga dapat taguan. Alam nyo sa ganitong klase ng hanap buhay ko, hindi pwedeng paarte-arte ka. Pumara-pamaraan ka na lang din. Paminsan-minsan sabi ko sa inyo, lalaki ako At mag-aalas 12 na nga ng tanghali ng tuluyan nilang nabaklas yan. Pero bago nila simulan yan, ay tinawag muna uli kami na Ate Raquel para mananghalian. At dito na nga raw kami kumain sa bagong dining set nila pero nagkakahiyaan. Kaya ayan, dun muna kami kumain sa may countertop nila. Pati nga yung kanin nila masarap chillers. Kahit hindi ka nga mag-ulam, makakain mo. Akala ko nga ginataang kalabasa lang yung niluto ni ate. Pero ayan, meron pa palang paksiw na bisugo.
At yan talaga din yung nilantakan ko. At dinala ko nga pala yung sinigang ko na yaylupin kahapon. Sayang naman kasi. Ang sarap kayo ng pagkakaluto ko niya, lalo na yung ulo niya. Binigay ko kay Itay. At nagpabili rin pala ako ng pakwan dahil puro isda nga yung kinakain namin dito. Match na match yan. Hindi talaga ako pumayag na hindi nila kainin yung dinala kong ulam. Sabi ko, walang kukuha sa bagong ulam kung hindi nyo to kakainin. Charot. Pero basta kasama ko si Itay, hindi talaga yun masasayangan. Paborito niya kasi yung mga ganyang isda. Lalo na yung ulo. Pero yan si Habi, nako, sabihin ko sa inyo, maarte sa ulam yan. Mas maarte pa nga sa akin yan eh. Hindi halos kumakain ng isda yan. Kumain man ng isda yan, yung likod lang ang kinakain, mga siyas. Yung kumakain ng okra yan eh. O, tinan mo, booking ka ngayon. At kami nga ni Itay nagpahuling sumandok yan kasi alam kong kami mas magkakasundo sa ulam. At kapag ganito talaga ang ulam na inihahaid sa amin, ako lahat talaga kayong makapakanin, pati ako. Pinipigilan ko pa nga pero hindi kaya ng tukso. O, layuan mo ako. At pinipili talaga nila kami na doon kami kumain sa dining set. Pero sabi ko, sige, bukas na lang or mamayang gabi na lang. Katapos nga namin mananghalian ay nagkaroon na ako ng oras para linisin yung kuko ko. Alam ko naman po kasi may bakanting oras na gawin ko to. Kaya dinala ko talaga yung panlinis. Ang hirap po talaga makakilala ng manicurista na magaling. Tandaan, wala po sa pwesto yan. Nasa mismo manicurista ang susi kung talagang matatanggal talaga yung ingrown mo. Sa dami ko ng parlor na pinuntahan ako. At habang nandyan nga ako naglilinis, kwentuhan muna kami ni Itay. Yung kwentuhan namin, dumating na sa biglang yumaman kami. Alam nyo, ang Itay kapag kakwentuhan nyo yan, puro hanap buhay ang topic niyan. Saka yung mga naging karanasan niya noon. At nung mapagod magkwento, ayan, umidlip muna. Kulang pa po kasi sa tulog ang Itay, kaya sabi ko, sige, idlip ka muna dyan. At pagkatapos nga, ito na yung aking mga paang pangmayaman. Char! At dumiretso ulit ako dito sa rooftop, silipin na naman natin kung ano nang ganap. At halaka, naglagay sila dito ng bubong na wala namang kakwenta-kwenta kasi humahangin-hangin. Hindi naman din sila halos lalagyan ng lilim. Baka props lang nila yan mga bi, kasi wala namang pakialam yung mga yan kahit mainitan sila. Ang importante matapos nila yung ginagawa nila. At hindi ko na nga si ate pinagluto ng merienda. Sabi ko yung bihon na lang din ang kakainin namin. Kasi madami pa, kaya bumili na lang uli siya ng tinapay para pandagdag. Binabantayan ko talaga yung mga galaw na ate Raquel dyan kasi ayoko na magluto siya na magluto. Tapos hindi naman namin makakain, sayang lang. At 5:55 ng hapon ay umakyat uli ako sa rooftop at eto naman yung ganap. Pagbukas ko nga, bigla pa ako nagulat kasi may binanggaan. Akala ko kung ano na. So, naglagay na nga sila dito ng mga pailaw. Ayan, kasi nag-welding pa po sila dyan. At tinatapos na nga lang nila yung pag-welding dyan. Hindi na sila nagpupukpok dahil bawal daw po ang maingay. So, hanggang alas 6 lang ng gabi talaga pwedeng magtrabaho. Dahil nga tumatanda na ako, malapit na ako mabulok. Ayan, tinan nyo naman yung kuha ko. Nakalimutan ko, dapat pala patayo. Pagpasensyahan nyo na ako, chillers. Kung hindi nga lang bawal magtrabaho hanggang alas 12 ng gabi, ramdam na ramdam po yung mga yan, hindi talaga hihinto. Pero sabi ko, nako, kalma lang, hindi nyo ikayayaman yan. Ang sarap nga naman magtrabaho ng ganito kasi hindi mainit. At mahangin pa po ng mga oras na yan, kaya nga naka-jacket ako niyan eh. Malamig ang simoy ng hangin. At nakakalibang yung mga eroplano na dumadaan. Hindi nga namin mabilang eh kung ilan ang dumadaan. At nakita ko nga pala itong mga pailaw dito sa rooftop nila. Bali solar po ito, kaya ayan, tingnan natin, buhayin natin. At nagka-interest nga ako, chillers. Madami yan, siguro ng mga nasa 6 or 8 peraso yan. At binuksan na talaga namin lahat para ma-testing na. Laking bagay to, chillers. Pwede nga rin namin gamitin yan na pang ilaw kapag kinulang kami sa ilaw. Eto naman po yung aming dinner. Fried rice at inihaw na hasa-hasa na parang ang tingin ko dito hindi hasa-hasa eh. Lumahan, ewan kung tama, at nagsigang din po si ate ng isda. Talakitok daw po yan, kaya nga nakadalawa ako dyan. Paboritong isda ko rin po kasi yan, kainuna ko talaga yung ulo. At saka yung buntot at yung gitna naman kay Itay. Mamaya na lang daw po kasi kakain yung iba. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na piliin ko talaga yung part ng isda. At sap na sap nga ako dyan, chillers. Nakalimutan ko na nagbibideo nga pala ako. At eto pala ang dahilan kung bakit ayaw pang kumain ng iba. Chat-chat puno. Pampaalis po kasi nila ng pagod dyan at para mas masarap ang tulog nila. At eto nga yung kanilang pwesto. Ayan, pakita ko sa inyo yung pinto. Oh, may pa-sliding dyan. Ayan. So, ayan yung kanilang pwesto. Good night, everyone. Pero yung iba naliligo pa. So, yun lang naman, chillers. So, sa mga gusto pong umorder, nasa screen po ninyo ang aming contact number. And sa price naman po, pakibasa lang. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Subscribe ka na!